tayong naging magandang balita dahil nag-ceasefire no Oo. ang Iran versus US war for at least 2 weeks no at Oops! magkakaroon ng Oo. Wait, partner, negosasyon. naalala ko kagabi, di ba? Ano sabi nating dalawa? Bago tayo magtapos ng programa, no? Sabi ko sa'yo, sana magdilang anghel ka, partner. Ano sabi natin kagabi? Ano, no? Magkaroon ng matigil, no? Yes, Oo. at marami naman na nananalangin Mm-mm. actually na tumigil yung gera na yan at Ceasefire. Diyan mo makikita yung power of prayers, no? Pag Amen. nagsama-sama at Mm-mm. iisang panalangin, naririnig naman yan ng Diyos. Eh. Oo. Partner, pero itong ceasefire na to, let's hope for the best and looking forward na sana magtuloy-tuloy na part. Kasi 2 weeks lang, no? Yung Yeah, 2 weeks, no? ceasefire. Palagi ko naman magtutuloy-tuloy yan Mm-mm. sapagkat wala namang leader na gustong um, malagutan ng hininga ang kanyang mga constituents, di ba? Oo. Tsaka yung mga Kasi pag bata. nagpatuloy yan, hindi pa pwedeng Mm-mm. walang malalagasan ng buhay dyan. Although bawal na idamay ang civilian during that Yes. kind of war, Mm-mm. hindi maiwasan na minsan may tumatabinging missile Nako. tatama sa bahay. Katulad nung nangyari sa isang bahay sa Israel na kung saan isang Pilipina ang nakasal sa isang Israeli ang Pangalawa na nasawi yun eh. dahil Oo. tumama yung isang ligaw na missile. So hindi Mm-mm. maiiwasan yan eh. So kinakailangan na talagang totally itigil na yung Mm-mm. gera na yan dahil wala namang idudulot na maganda yan. Amen. Hindi lamang sa Amerika at sa Iran kundi Oo. sa buong mundo. Pag Mm. nagtuloy-tuloy yan, at least kahit papano may stock na yung yung Mm-mm. presyo ng gasolina diyan sa 100 something no. At kung Oo. maayos lahat ng facilities at infrastructure diyan sa Iran, Mm-mm. hopefully kahit papaano mabawasan ng kaunti Oo. ang presyo ng crudo no at Mm. bumalik ng medyo Unti-unti. malapit-lapit doon Oo. sa dati niyang presyo. Hindi Pero biglaan, attorney eh. we are not expecting naman na bumalik pa to Pa sa sa 60 dati. pesos Oo, eh. oo, oo. Pero mababawasan at mababawasan niya Mm-mm. pag naging normal na Mm-mm. ang sitwasyon kasi nangyari na yan noong 1990. If you will remember 1991, there was a war between Iraq and Kuwait wherein yung Iraq in-invade niya ang Kuwait Mm-mm. pati niya yung Saudi Arabia. So yun Mm-mm. yung tinatawag na Gulf War. Mhm. During Ah, that time talagang yes. nagtaasan ang presyo ng Oo, ng Gulf War. crudo Oo. at super taas during that time. Pero after naging normal ang sitwasyon, biglang bumaksak ang presyo ng crudo. Pero hindi naman bumalik do sa dati niyang presyo, pero bumaksak ang Pero, presyo. attorney, ilang ano yun? Sa kasaysayan, ilang buwan ba yun? O mas matagal Ang pa rin? tagal yun nagsimula yun ng latter Ah. part of 1990 at natapos ng February 1991. Oh, it took one Buwan yun. Ito nga, year. maigsi lang eh. Kaya lang dito, kay Trump, Mm-mm. masyadong agresibo yung atake niya sa Iran. Talagang wawasakin niya lahat ng planta ng ng mga langis eh. Medyo Oo. grabe itong action si Tito Donald mo Oo, eh. kasi minsan nga may mga biruan sa barber shop, sa mga coffee shop, mukhang pangit daw ang gising ni Uncle Donald nung araw na yun. Pero mo Naisipan na, kagabi, kahapon medyo nakakatakot yung warning niya eh. grabe Sabi niya yun. maraming mamamatay. Grabe No? yun, During partner. that time na kahapon. Buti na lang Oo. nakumbinsi na hindi ituloy no ang Oo. atake Sa sa Iran. Pakistan, no, attorney, ano, nagmula ang, Pakistan ang oo, namagitan. So namagitan. malakas ang convincing power ng leader ng Pakistan. Ginagamit talagang there's a power of prayer pa rin na meron pa rin Oh. mamamagitan, ano. Pero nakita mo, partner, mga ka-UB, yung mga news ngayon sa, I think sa Iran din meron sila. Nasa, ano sila, tulay, no? Mga maliliit na bata, winawagayway, attorney, partner, yung flag nung Iran. Oo, at nagsasaya sila. Oo. Mabuti naman kung gano'n, di ba? Kasi kawawa dito Mm-mm. yung mga magiging biktima, lalo na mga bata sa gera sa mga Oo, Iran. nakita ko yung mga Marami din bata tayong mga kababayan dyan sa sa Iran actually na Iran. nakapangasawa ng mga Iranian. Oo.
Talaga, partner. At saka sa buong mundo na rin. At saka lahat, ang dami nakakaranas ng anxiety and depression, yung isip ng isip, partner, because of this, no? Oo. At Mm-mm. bukod nga dyan, di ba, marami din tayong problemang domestic problem natin dito bukod dyan sa problemang Oh, international na yan. partner, Supreme Court, di ba? Naglabas na hinihinga ng paliwanag ang Kongreso? Oh. Yes, Oo. that is part of the standard procedure of Yes. the Supreme Court. When Opo. you file a petition for certiorari, Certiorari. the most common action on the part of the Supreme Court is to issue a memorandum to the other party and require them to answer within the period of 10 days. Okay. This is consistent with the constitutional provision on due process of law. Na hindi siya basta-basta action without first hearing the side of the other party. Yan ang pinaka-importante at dyan napakahigpit ng Korte Suprema. So dito hindi ex parte ang nangyari. Ibig sabihin pag ex parte wala nang hearing, issue kaagad ang TRO. TRO. Pero ang Oo. Korte Suprema sa sitwasyon na to ay naging super ingat at hiningi muna ang opinion Ng at Kongreso. side ng House Committee on Justice bago sila umaksyon dito sa application for issuance of temporary restraining order and a petition for certiorari Aha. na madalas nating pag-usapan several weeks ago. Na Yeah, sinabi attorney. natin for sure magpapail ng petition for Yan na nga. certiorari to. Humahanap lang ng timing yung 16 legal team nila sa kampo ni BP Sara Duterte at nangyari na nga Hindi kahapon. pa yan nilalabas sa mga balita. Sinabi na ni attorney yan, Rene. So that was several weeks ago Yeah. na Yeah. nagkatotoo nga yung naging action ng legal team niya. Oo. At So, pero sa akin dito naniniwala ako I'm for the continuation of the impeachment process and sana magkaroon ng impeachment trial. But the way I see it legally, yung minonitor kasi nating dalawa yan, di ba? Diyan sa impeachment from the time that it was filed, first, second, third, fourth complaint, yeah. we can see that there was again a procedural defect. Yeah. Diniscuss na din natin to at yung like for instance the one-year bar rule, di ba? Unang-una nating dinidiscuss yan several weeks ago. And nung nakita natin yung petition, yun din ang cited reason ng kampo ng Vice Presidente. And at the same time, dinagdagan pa nila. Like for instance, using the word or the term mini trial. Oo. Eh, pag sinabi mo kasing mini Mini trial, trial. tapos nangihingi ka na ng testigo dyan sa Committee on Justice, nangihingi ka na ng ebidensya. That may be categorized already as a mini trial because the only duty of the House of Representatives is to find out if there is the existence of probable Probable cause. cause. If there is no probable cause, dismiss. If there is, elevate the matter to the Senate. Oo. Pero dito kasi, banggit sila ng banggit ng mini trial, nag-boomerang tuloy sa House Committee on Justice. Yung sinasabi nilang mini trial, nasilip ng group of lawyers ni Sara Duterte. Bakit yung ginagamit yung mini trial? It is not the province of the House Committee on Justice to conduct a mini trial. That is not within your area of jurisdiction. That is within the powers of the Senate. O yan, binalikan sila ngayon. Ito yung lalamanin, partner attorney, ng kanilang magiging paliwanag. Yes, bakit nyo ginamit yung mini trial? Bakit kayo nag-violate na naman ng one-year bar rule? Kasi yung one-year bar rule, partner, kung maaalala mo, di ba Pinaliwanag mo sinabi yun. ko na merong medyo adelantado na mga nag-file ng reklamo. Oo. Nag-uunahan sa papa-interview sa media. Correct. May isang apo ng isang dating politiko na namayapa na, naging presidente. Mayroong mga dating profesor o professor sa University of the Philippines. Parang atat na maunawang sampa na reklamo.
Tapos na i-refer tuloy sa Committee on Justice. Justice. Ayan na. Tapos sinet aside yung complaint nila. Pero ngayon, sinasabi ng ilang kongresista, duty namin na iset aside kung ano lang tatanggapin namin. Yun lang ang dapat didinggin at considered as referred to the Committee on Justice. But again, sa personal legal opinion ko, sabi ng saligang batas the moment it is filed and referred, regardless kung sinet aside mo yan sa loob ng committee mo o hindi, that is already considered as filed and referred to the Committee on Justice. Kapag may nauna na dyan, o siya ang nauna, tapos may sumunod pa, 1 year pa rule. Ang lalabas dyan, yan ang problema nila ngayon. Paano nila lulusutan yan? Ang simple-simple ng sinasabi ng saligang batas, when it is filed and referred, that is already pasok sa 1-year bar rule. Minsan kasi may katigasan ng ulo at minsan kasi pagdating sa media, alam mo na, may mga ambisyon tumakbo sa mas mataas na posisyon, medyo pasikat ng konti. O hindi naman partner attorney, wala namang nagpapayo sa kanila? Hindi, mga abogado naman sila. At, yun nga, wala bang iba pa? Yun nga, abogado nga sila, attorney, pero bakit gano'n ang mga naging hakbang? Hindi lang Kasi masyadong, siguro, nangingibabaw yung political ambition and plus the emotion. Yes. At hindi na masyadong nakakapag-aral. Emotions. At binubusisi ang sitwasyon. Emotions. Kasi sa pag-aaral ng batas, hindi lang naman after College of Law yan continuous ang learning sa law Kahit matandang hukluban ka na, kung talagang gusto mong i-maintain. Grabe yung matandang hukluban. Kung gusto mong i-maintain yung iyong kaalaman sa batas, araw-araw magbabasa ka pa rin Kita mo nga si Juan Ponce Enrile, even he was already more than 100 years old. Pag kinausap yan, masyadong accurate ang Grabe napaka-bright, accurate magbigay ng legal opinion niya. Kasi araw-araw siyang nag-aaral, although wala naman siya sa law school na, hindi na siya nagtuturo. Diba? Hindi na siya nagpa-practice, pero continuous ang pagbabasa niya ng batas. The thing or a matter that is not within this itong mga ibang mambabatas natin, although abogado, minsan nangingibabaw ang inis, emosyon, ambisyon. Sabi ni Maylin Tuloy, Attorney, good evening. Iniisip po kasi nila daw baka unahan sila ng bogus complaint kay VP po. Yun ang kanyang opinion. Natin yan kung paano nila didiskarte yan sana yan kung sakasaling sila ay nangangamba na mayroong bogus complaint, di ba? Pero hindi naman nila ginawa. Ang nangyari, nag-apura sila, unahan. Magkakakampi naman sila, pero hindi sila nag-uusap-usap. Yun lang. Umabot sa 3, 4 na complaint yata yung sinampan nila dyan. Attorney, sa pagkakataong to, base sa yung opinion sa batas, may mangyayari ba? Yan na naman. Ngayon. So, strictly speaking, if you will really try to check and study the constitutional provisions on impeachment under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. Para sa akin, ako personally, gusto ko patuloy kasi dapat maging accountable ang Vice Presidente. Kung may kasalanan siya, i-convict. Kung walang kasalanan, acquit nyo sa Senado. Pero kung titingnan natin yung procedure na ginawa doon sa House of Representatives, at nagsampa ng petition for certiorari, ako, kumbaga sa sugal, pupusta ako, mas lamang ako sa grant of the petition in favor of Vice President. That's it. Mas lamang yan. Attorney Bueno, law and beyond, learn the law.